ang atas po ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa atin po sa Ebanghelyo po nating narinig ngayon. Sundan ang kanyang halimbawa upang tayo ay matulungan sa mga hamon ng buhay. Kaya't ang mga narinig po natin ngayon ay maraming mga aligagang pagkakataon tayo sa atin, mga pressures, mga demands. Kaya minsan lumalabas po yung pag sinasabing kailan lang lumitaw ang katagang anxiety attack. Hindi pa nangyayari ay meron ng naguguluhan sa ating katawan. Meron na mga bagay na hindi pa totoo ay para nang nagugulpi ang ating katawan sa isang mga hindi pa nagaganap. Ay anxiety attack sinasabi. Pero sinasabi po ng pong Jesus Nazareno sa atin po ngayon kung ano mga bagay na kung paano ang karanasan po ng mga pagbibigay ng katuwiran sa sarili, ang paninindigan. Kung tayo po ay magbibigay ng katatagan sa ating buhay na may pagkapit po tuwina sa Diyos. Ang ating pong Ebanghelyo ngayon ay nagbigay po ng isang palimbawa po ang Panginoon upang makita ang balanse na kung saan ang mundo na ating kinabibilangan ay naririyan yung mga demands. So anong pong dapat gawin po natin? Sa mga sandali po na pagalingin po ng poong Jesus Nazareno ang kamay ng lalaking ito na pinaunat niya, hindi siya nagpadaig sa pressure ng mga naruroon na nagbabantay sa kanya kung gagawin niya ang pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Kaya sabi ng Panginoon na mga sandaling yon ay nasa kanya ang lungkot at galit sapagkat ang katigasan ng kanilang ulo. Hindi nila kinilala ang ating poong Jesus Nazareno ng mga sandaling yon na may kapangyarihang magpagaling sa araw ng pamamahinga sapagkat sinasabi niya, alin ba ang mahalaga? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay? Kasi po sa mga batas ng mga Pariseo, kahit na po may nahulog na tao sa balon, hindi sila gagalaw. Kaya sinasabi po ng Panginoon, anong katuturan? Anong mayroon? Anong pagmamahal mayroon? Kung susundin ang araw ng pamahinga pero may taong namamatay sa loob ng balon, hindi nila pakikialaman kasi masusundin nila ang batas ng pamamahinga kahit na may buhay na nanganganib sa kamatayan. Kaya't nililinaw po ng poong Jesus Nazareno sa atin lahat kung paano tayo magbibigay ng isang paninindigan na hindi tayo magpapapressure dahil may tao kaya hindi tayo makakagawa ng isang tugon ng kabutihan para sa ating kapwa. Kaya't mahalaga po ang nadinig po natin ngayon, iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga Pariseo na nagmumukmok sapagkat hindi nila matanggap na ginawa ng puso ang pag-ibig sa paggaling. Sa tanggap na mga ang Jesus sa gawa ng araw ng pagpapagaling. Hindi nila nakita ang kapangyarihan. Hindi nila mga oras Panginoong Jesus Nazareth na iutang kamay ng lako. Pinagaling. Sa pambuhay, kung paano po natin maipapahayag ang tunay
na kapayapaan sa dulot ng paggawa ng mabuti. Na hindi tayo matitinag, hindi tayo mag-aalala kung anong sasabihin nila. Pero sinasabi po ng Poong Jesus Nazareno, hindi siya kailanman nagpatinag na mga sandaling yun. So sa atin po, mga bagay na kailangan nating gawing matuwid ang paglilingkod sa kapwa. Kaya nga po mahalaga na makita po natin may isang taong na bula pa sa tabi ng kalsada. Meron po mga experiment na ginagawa po, pinapakita po sa Facebook. Lalayuan at walang gagawing anumang dulot ng kabutihan para tulungan yung kapwa. Ilag. Meron po tayong ganong uri ng pressure na tayo ay nahaharangan dahil baka, yung mga tanong ng baka, hindi tayo karaka-raka. So meron pong dapat tayong tupdin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon, na meron tayong sigla na sa mga sandaling yun ay kailangang hindi tayo magpadala sa anumang pressure ng ating mga nakapaligid sa atin. So sa atin po, kung nais po nating malaman kung paano ipahayag ang paggawa ng mabuti, ng kabutihan at pag-ibig, ito'y nakasalalay po sa bawat puso po natin, mga kapatid. Kung kailangan natin malaman kung paano natin ipapahayag ang kabutihan at pag-ibig, na ito'y dapat nakatanim sa kaibuturan ng puso at bilang pagpapahayag bilang totoong sarili po natin. Totoong sarili natin. Totoong sarili na siyang meron tayong dala-dala po sa araw-araw ng ating pamumuhay. At kailangan po natin bumaling sa mga aral po ng Poong Jesus Nazareno at ating hanapin na siya'y maging modelo po ng ating buhay. Siya ang buhay natin. Kapag tayo po ay nakapagdesisyon na ang Poong Jesus Nazareno ang buhay natin, wala po tayong mga agam-agam o pag-aalangan na tayo ay dumukwang at tumulong sa ating kapwa. Hindi po tayo dapat mahiya. Ang Poong Jesus Nazareno ng mga sandaling yon, anong sabi? Iunat mo ang iyong kamay. Pinagaling niya sa araw ng pamamahinga. Kaya nga po bawat isa po sa atin, huwag natin hayaan na ang sino man na makadistract sa atin o makapigil. Sa Bisaya, makapugong. Walay makapugong. Walay makapigil sa paggawa ng mabuti. Tingnan niyo po yun, ha? Ito po yung aral na dapat po natin dalhin. May mga taong ihaharap sa atin na nangangailangan ng tulong, huwag niyong lampasan. Tulungan. Kung may nakahandusay sa tabi ng karsada, may tumumba, lapitan. Merong nahilo, lapitan. Walang dapat maging hadlang o makadistract sa atin sa paggawa ng mabuti, pagmamalasakit sa ating kapwa. Ang ganap na bond of love, yung matibay na pag-ibig ng Diyos na ninanais ng ating maging dala-dala sa ating mga puso, bigyan natin ito ng pinakamalalim na desisyon upang ang Diyos ay patuloy na lumago sa atin at siya ang maging buhay nating modelo sa mga sandali ng mga pangangailangan. Amen.